Para po sa day 3 ng ating prayer and worship night, ang ating pong pag-aaral tonight, a living sacrifice, surrendering our will to God. Ang ating pong main text, kukuhanin po natin sa Romans chapter 12 verses 1 to 2. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa English, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Sa Tagalog po, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. So it was Paul telling us na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito daw yung karapat-dapat na pagsamba na dapat natin ginagawa sa Diyos. And then sabi ng verse 2, huwag daw tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan daw natin na baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip upang maunawaan ang kanyang kalooban. So nakita natin the battle is in the mind para masunod natin yung kalooban ng Lord. Sa gayon daw, magagawa natin kung ano ang mabuti, kung ano yung kalugod-lugod at kung ano yung ganap na kalooban ng Diyos. Di ba yun yung goal natin, ang intention natin talaga, makasunod sa kalooban ng Lord. At malino na sinasabi ng verse, to do that, kailangan magkaroon ng renewing of our mind. Mabago yung paraan ng ating pag-iisip sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Doon sa binasa po natin na verse, it was Apostle Paul that calls the believers, tayo po, to present our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. It challenges us to abandon our own will. Ibig sabihin, talikuran daw natin yung ating sariling kagustuhan. Kumbaga, kaya inawit natin yung Jesus we enthrone you, yung naka-enthroned sa puso, dapat natin walang iba kundi ang Diyos. Kung anong gustong gawin ng Panginoon, yun yung ating gagawin, hindi yung sarili nating kagustuhan. And embrace God's perfect will. Pag daw ginawa po natin to, we experience yung true transformation and renewal of our minds. Kaya nga tawag sa atin born again, di ba? Tayo po ay binabago. We are changed by God from glory to glory. At para mangyari yun, kailangan talikuran natin yung sarili nating kagustuhan, yung luma natin na pagkatao. Yan. It was written by Paul to the believers in Rome, addressing both Jewish and Gentile Christians. So ang kausap dito ni Pablo, hindi lang po yung mga Hudyo, kundi even tayo na mga Hintil. The concept of sacrifice was deeply rooted in Jewish tradition. Kasi sa Jewish tradition po, animal sacrifices were offered to atone for sins. Diba? Para mapatawad yung mga kasalanan in the Old Testament time, ang ginagawa ng mga Israelites, they offer animals, 'di ba? Pero si Pablo, he introduces a revolutionary idea. Instead na mag-offer ng dead sacrifice, believers are to offer themselves as living sacrifice. Ganun pala yun. So tayo as believers of God, yung katawan natin, which is the temple of the Holy Spirit, yun yung ino-offer natin ngayon sa Panginoon. It shift from physical na animal sacrifice to spiritual sacrifice. So that is the importance of a life dedicated to God. Kaya nga napakahalaga na ginagawa natin ito. Meron tayong prayer meeting, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, we have fellowship, kasi that is the form on how we can offer ourselves as living sacrifices to God. Living sacrifice draws from the Old Testament practices but reinterprets them in the light of Christ's ultimate sacrifice. At alam natin na in the New Testament, 'di ba, ang talagang pinaka-ultimate sacrifice yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. The call not to conform to the patterns of this world but to be transformed by the renewing of the mind reflects a Hebraic perspective or interpretation rooted in the Hebrew culture or traditions, understanding of holistic worship and devotion. So, binreakdown ko po ito para mas maunawaan po natin. Pag sinabing holistic ang pagsamba, it implies a comprehensive approach that considers all aspects of worship. Hindi lang po yan physical acts na ginagawa natin. Pag sinabing holistic, pangkalahatan, yung spiritual natin, emotional natin, even yung ating mental, sinasamba natin ang Panginoon.
Yung devotion naman is a deep commitment or dedication in a religious or spiritual context. Yan. So kailangan po rooted tayo sa salita ng Diyos, committed tayo na sundin yung kalooban ng Lord. So may 3 points po ako na gustong pagtuunan natin ng pansin tonight. Point number 1 natin, total surrender. A good example nito sa Abraham, di ba? Abraham's willingness to sacrifice Isaac. Alam natin yung storyang ito, di ba? Nag-iisa niyang anak, promise ng Lord sa kanya, pero willing siyang isacrifice yung kanyang nag-iisang anak para sa Panginoon. So makikita natin yung total surrender, yung complete trust and obedience ni Abraham to God that exemplifies the surrender of personal will. 'Di ba? Hindi yung sarili niyang kagustuhan, tinalikuran niya yung sarili niyang kagustuhan, kundi yung kagustuhan ng Panginoon. Katulad ni Abraham, we're also called to trust God fully even when his plans seem challenging or unclear. Di ba may ganon? Minsan hindi naman in our comfort zone eh. Minsan magda-doubt talaga tayo. China-challenge tayo, di ba? Natetest yung ating pananampalataya. Hindi clear sa atin. Pero katulad ni Abraham, kailangan magtiwala tayo sa Diyos na nakakaalam ng lahat. He has bigger plans. Meron siyang magandang plano sa bawat isa po sa atin. So ito na nga yung sinubok ng Diyos sa Abraham. Ayan, at alam natin yung nangyari na instead nga na si Isaac yung i-offer, nag-provide ang Lord ng ram na yun yung in replacement kay Isaac na in-offer ni Abraham sa Panginoon. Yan. So kailangan lang, point number 1 natin, we have to surrender to God totally. Katulad ng ginawa ni Abraham. Yung point number 2 natin, napakahalaga din ng renewal of the mind. Yan. So 'di ba si David, alam natin na nagkasala siya. 'Di ba nag-commit siya ng adultery, nag-commit siya ng murder. Pero anong ginawa ni David? Lumayo ba siya sa Panginoon? Hindi. Nabago si David, patuloy siyang lumapit sa Lord. Mababasa natin yang sa Psalm chapter 51. David's heartfelt repentance and plea for a clean heart demonstrate the renewal of the mind. So, paano po natin to ma-apply? Kailangan nating isik yung forgiveness ng Lord and allow the Lord to renew our minds leading to a transformed life. Alam natin na we're already holy, blameless in spirit and in truth. Pinatawad na tayo ng Lord, past, present, and even future sins. Pero sabi ko nga, the battle is always in the mind. Hindi pa rin tayo exempted na magkamali at magkasala. Pero ang point, every time na nagkakamali, nagkakasala tayo, balik tayo sa Lord. Gayahin natin yung ginawa ni David. He seek God's forgiveness at hinayaan niya na baguhin siya ng ating Panginoon. Kaya nga kung bababasa natin yung awit chapter 51, dito yung sinabi yung panalangin ng paghingi ng kapatawaran. Yan, awit na katha ni David upang awitin ng buong mga awit nang siya ay pagwikaan ni Propeta Nathan tungkol kay Bathsheba. Diba na-reveal ng Lord yung maling ginawa ni David through Prophet Nathan. At dahil nga doon nagrepent etong si David. Ayan. Sabi niya dito, ito na lang yung bigyan ko ng emphasis. Have mercy on me, God, in your goodness, in your abundant compassion, blot out my offense. 'Di ba? So ang good thing na ginawa niya, nag-renew siya ng mind, instead na lumayo siya sa Panginoon, lumapit siya sa Lord, humingi siya ng kapatawaran, and then nabago siya ng ating Panginoon. Yung last point ko po, living out God's will. Yan, syempre ang perfect example natin dito si Jesus Christ. Jesus' prayer in Gethsemane. Makita natin sa Matthew chapter 26 verse 39, basahin ko po. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Pero ang sabi ni Jesus Christ, ngunit hindi po ang kalooban ko. Again ha, inabandon, tinalikuran yung kanyang kagustuhan, kundi ang kalooban ng Ama ang mangyari. Yan. Jesus' submission to the Father's will, even unto death, is the ultimate example of living out God's will. Di naman siguro mangyari sa atin yan na i-offer natin yung ating sarili for other people na katulad ng kay Jesus Christ. Ang pinopoint lang dito is maging submitted tayo sa gustong ipagawa ng Lord sa atin. So we should strive to align our actions with God's will even when it requires personal sacrifice. At minsan, matitest talaga tayo kasi kailangan natin mag-sacrifice ng time, di ba? Mag-sacrifice ng treasure,
mag-sacrifice ng talent para sa Panginoon. So again, we have to live out to the God's will, katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Sabi dito, a submissive prayer. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." So let the Lord God's will be done in our life. So sa ating conclusion tonight, yan, yung binasa po natin na verse, maiksi lang siya, yung Romans 12:1-2, it calls us to a radical commitment to God. Talagang radical. It has to be intentional. It has to be your decision. Kasi lang naman yung hinihingi ng Lord sa atin, maging willing tayo and then the rest will follow. Diba? Maniwala lang tayo sa Kanya, magtiwala lang tayo sa Kanya. Where we surrender our will and embrace His will. Diba? Suko mo, yung gusto mo, yung naiisip mo, yung plano mo, at magpasakop tayo sa gustong gawin ng Lord. This living sacrifice is not a one-time act, but a continuous journey of transformation and renewal. Hindi nagsimula lang nung tinanggap mo si Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay mo, then that's it. Maraming area ng buhay natin, kahit na matagal ka ng Kristyano, na talagang kailangan pa rin mabago tayo, kailangan pa rin na ma-renew tayo. Kasi nga, narito pa rin tayo sa earth. Narito pa na tayo sa ating Christian journey here on earth. So by doing so, we fulfill our true purpose and experience the fullness of God's will. Diba na ating ultimate goal, ma-experience talaga natin yung fullness ng kalooban ng Lord sa buhay natin. So how are we going to do this? We have to surrender daily our desires and plans to God. Again, hindi siya kailangan weekly surrender or monthly surrender, yearly surrender to New Year's resolution or tuwing birthday po natin. It has to be daily. Lahat ng desires natin, lahat ng gusto natin mangyari, mga plano natin, mga decisions natin, isurrender natin kay God. And then, mag-renew po tayo lagi. Seek renewal through prayer, through scripture, studying the Word of God, and fellowship. Yan, mahalaga kasi yan. Nananalangin ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, and then nakikipag-fellowship ka sa kapwa mo, mananampalataya. Kasi it strengthens us, napapalakas po tayo, nare-renew yung ating faith kay Lord. And then live out God's will in our actions, in our decisions, and even in our relationships. So again, sa lahat na ating ginagawa, sa mga pagdedesisyon natin, kung anumang relationships na meron po tayo, sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, 'di ba? Sa ating mga kamag-anak. So kailangan in accordance tayo sa kalooban ng Diyos. So ang challenge po sa atin tonight, will you choose to be a living sacrifice today? Surrendering your will to God's perfect plan? Siyempre, ang sagot po natin dyan ay big amen. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito na kami po itinuturuan nyo for our last day ng prayer and worship night na importance ng living sacrifice. Ang aming po mga katawan, ang aming po mga sarili, patuloy po namin sinusurrender sa inyo. We entrust everything to you, O Father God. At dalangin namin, Lord God, na mangyari po sa amin ang inyo pong kalooban, O Jesus. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.